May dalawang tao sa kasaysayan ng mundo na hindi nakaranas ng kamatayan. Hindi sila inilibing, hindi sila nabulok, sila ay kinuha ng Diyos ng buhay. Sino nga ba sila at bakit sila na-rapture? Mula sa simula pa lang ng Biblia, may mga kwentong nagpapakita ng kapangyarihan ng Diyos laban sa kamatayan. Pero mga kapatid, kakaiba po yung kina Enoch at Elijah. Kasi sila po yung dalawang lalaking literal na na-rapture bago man dumating ang New Testament. So tingnan natin, sino nga ba talaga yung dalawang tao na ito? Ano ang sikreto ng kanilang buhay? At ano ang koneksyon nito sa mga huling araw, lalo na nga sa panahon natin ngayon? So ngayon, unahin natin si Enoch. Sino nga ba si Enoch? Ngayon, si Enoch, kilala siya bilang isang tao na lumakad kasama ang Diyos. Sabi nga sa Genesis chapter 5 verse 24, at lumakad si Enoch na kasama ng Diyos, at siya'y nawala sapagkat kinuha siya ng Diyos. Maraming ipinanganak sa lahi ni Adan, pero kakaiba si Enoch. Sa panahon kung saan lagana po yung kasamaan, idolatry, at pagrerebelde laban sa Diyos, merong isang taong lumakad pabaliktad sa agos ng mundo. Habang ang iba ay nabubuhay para sa laman, si Enoch naman ay namumuhay para sa Espiritu, para sa Diyos. Si Enoch ang ikapitong henerasyon mula kay Adan. Anak po siya ni Jared at ama siya ni Methuselah, na kilala bilang pinakamatandang taong nabuhay sa mundo. Nabuhay po siya ng 969 na taon. Pero mga kapatid, higit pa sa kahabaan ng buhay ng kanyang anak, ang mas kamangha-mangha po dito ay kung papaano namuhay si Enoch. Malinaw sinabi po ng Biblia na siya ay lumakad kasama ng Diyos. Ang salitang lumakad kasama ng Diyos ay hindi simpleng paglakad. Sa wikang Hebreo, ito ay nangangahulugang patuloy na pakikipag-ugnayan, araw-araw na relasyon, pakikinig at pagsunod sa tinig ng Diyos. Yan po yung ibig sabihin ng walking with God. So hindi lamang ito isang beses na karanasan, kundi isang lifestyle ng kabanalan. Kung titingnan nga po natin sa mga unang henerasyon ng tao, wala pang nakasulat na Biblia noon. Wala pang simbahan, walang pastor, pare, o kaya man walang relihiyong ritual. Pero nakita natin dito si Enoch ay nagkaroon ng tunay na relasyon sa Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya at pagsunod sa kanyang espiritu. So dito natin makikita na sa una pa lang, hindi po relihiyon ang dahilan para makapasok ang tao sa langit, kundi relasyon lamang sa Diyos o yung paglakad sa Diyos. Yan yung magdadala sa iyo sa kaligtasan, tulad ni Enoch. So tingnan po natin yung katotohanan na ito. Yung prophetic name ni Methuselah. Yung anak po ni Enoch na si Methuselah ay may pangalang kakaiba. Ibig sabihin po ng Methuselah ay when he dies, it shall come. O kapag namatay siya, ito ay darating. Ngayon, alam niyo po mga kapatid, totoo ang pangalang yon. Sa mismong taon na namatay si Methuselah, dumating ang baha nung panahon ni Noah. Ibig sabihin po niyan, bago pa man dumating ang dakilang paghuhukom, may palatandaan na ibinigay ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang anak na si Methuselah. So makikita natin dito sa pamamagitan ng anak ni Enoch na bago dumating ang galit ng Diyos o yung parusa ng Diyos sa sangkatauhan sa pamamagitan ng baha, makikita natin dito na na-rapture na si Enoch bago pa man mangyari yung paggunaw ng mundo sa pamamagitan ng baha nung panahon ni Noah. So ano pong point dito? Ganon din pagdating ng rapture. Bago pa mangyari yung malagim na tribulation sa mundo na ito o bago maranasan yung puot ng Diyos sa mundo na ito, yung mga nananampalataya sa ating Panginoong Sokristo o yung lumalakad sa pananampalataya sa ating Panginoong Sokristo tulad ni Enoch ay kukunin na ng Diyos bago pa man dumating yung judgment niya sa mundo na ito o yung tribulation. So dito natin makikita na kapag ikaw ay lumakad kasama ng Diyos, iiwas ka ng Diyos sa kanyang puot. Hindi mo mararanasan yung kanyang judgment sa mundo na ito. So ganyan po ang nangyari kay Enoch. Bago pa man dumating ang baha, bago pagunawin ng Diyos ang mundo na ito, iniligtas na po siya ng Diyos, na-rapture na siya dahil sa kanyang pananampalataya. Ito nga ang sinasabi sa Hebrews chapter 11 verse 5. Dahil sa pananampalataya, si Enoch ay dinala upang hindi makakita ng kamatayan at hindi siya natagpuan sapagkat kinuha siya ng Diyos. Hindi man natin alam kung paano siya kinuha ng Diyos, pero kung titingnan po natin dito, maaaring siya ay nakikipag-usap sa Diyos, nananalangin, o nakikipag-ugnayan sa Diyos. At maya-maya, bigla na lang siyang nawala kasi kinuha siya ng Diyos. Hindi siya namatay, hindi siya nilibing, kundi kinuha siya ng Diyos ng buhay. Ito po ang larawan ng rapture sa Biblia. Bagamat wala yung salitang rapture, makikita po natin dito, may nangyaring rapture sa una pa lang. Bago dumating yung ating Panginoong Sokristo, bago magkaroon ng New Testament, meron ng isang taong na-rapture, simula pa lang. At yan po si Enoch. Pangalawa si Elijah. Siya naman po yung propetang umakyat sa alab ng apoy. Basahin po natin yung 2 Kings chapter 2 verse 11. At samantalang sila ay naglalakad at nagsasalita. Narito, isang karong apoy na may mga kabayong apoy ang lumitaw. At pinaghiwalay sila. At si Elijah ay umakyat sa langit sa pamamagitan ng ipo-ipo. Sa Biblia, makikita po natin na maraming ginamit yung Diyos ng mga propeta. Pero kakaiba si Elijah.
Kasi nung time na pinamumunuan sila ng masamang haring si Ahab at ng balisang reynang si Jezebel, lagana po ang idolatriya. Ang buong Israel ay umuyuko sa Diyos-Diyosan ni Baal. Pero sa gitna ng kadilimang iyon, tumindig po ang isang propeta na nagsasabing, kung si Yahweh ang tunay na Diyos, sundan ninyo siya. Ngunit kung si Baal, doon kayo. Yan po yung sinabi sa 1 Kings chapter 18 verse 21. Alam naman po natin na itong si Elijah, siya po yung nagpatigil ng ulan sa loob ng 3 taon at kalahati bilang tanda ng hatol ng Diyos. At doon po sa Mount Carmel, humarap po siya sa 415 propeta ni Baal. Habang ang buong bansa ay nakamasid, ipinakita ni Elijah na ang Diyos ng Israel ang tunay na Diyos. Kasi mga kapatid, nagpaulan siya ng apoy mula sa langit na tumupok sa mga handog. Sa buong ministeryo po ni Elijah, makikita po natin dito yung kamay ng Diyos. Marami po siyang ginawang mga himala sa pamamagitan ng ating Diyos. So nakita po natin, nagawa niya lahat ng yan hindi dahil sa kanyang sariling kapangyarihan, kundi dahil sa kanyang lubos na pagsunod sa ating Diyos. So ngayon mga kapatid, dumating ang araw na alam ni Elijah na malapit na siyang kunin ng Diyos. So hindi po siya natakot. Sa halip, naglakbay siya kasama ng kanyang alagad na si Elisha. Mula sa Gilgal, tumawid sila sa Bethel, patungo sa Jericho, at sa wakas sa pangpang ng Jordan. Doon, hinampas ni Elijah ang ilog ng kanyang balabal at nahati ang tubig. Parehong himala na ginawa ni Moises sa dagat na pula. Habang sila'y naglalakad, biglang lumitaw ang isang karong apoy na may mga kabayong apoy. Simbolo ng kalwalhatian, kapangyarihan at presensya ng Diyos. At sa isang iglap, si Elijah ay iniakyat ng Diyos sa langit sa pamamagitan ng ipo-ipo. Sabi po sa 2 Kings chapter 2 verse 11, at siya ay umakyat sa langit sa pamamagitan ng ipo-ipo. So nakita po natin, hindi siya namatay, hindi siya nilibing, kundi siya po ay na-rapture. Ito po ay divine transfer mula sa lupa patungo doon sa langit. Ngayon mga kapatid, maraming mga scholar ang naniniwala na yung two witnesses na sinasabi sa Revelation chapter 11 ay maaaring si Enoch at si Elijah. Kasi mga kapatid, sila lamang dalawa ang hindi nakaranas ng kamatayan sa kasaysayan ng ating mundo. So ibig sabihin, babalik sila pagdating ng tribulation para mangaral pagdating ng tribulation. So pareho po silang kinuha ng Diyos ng buhay at parehong nagsilbing mensahero ng paghuhukom. Yan mga kapatid ay maaaring theory lamang ng ilang mga biblical scholars. So hindi pa natin alam kung sino ba talaga yung dalawang saksi na isusugo ng Diyos pagdating ng tribulation. Sa pamamagitan ni Enoch at Elijah, makikita po natin dito na yung konsepto ng rapture ay naandoon na nung unang panahon pa lang. So ang rapture po, hindi po ito bagong theology o bagong pag-aaral patungkol sa mga huling araw. Noon pa man, bago pa dumating yung ating Panginoong Sokristo, merong dalawang tao na na-rapture. Pag sinabi kasing na-rapture, bigla na lang silang nawala, kinuha ng Diyos nang hindi nararanasan ang kamatayan. At ngayon mga kapatid, yan din po yung pag-asa para sa ating lahat pagdating ng panahon sa pagbabalik ng ating Panginoong Sokristo. Ang mga sumusunod sa ating Panginoong Sokristo, naglalakad kasama yung Diyos, sila lang po ang makakaranas ng rapture. Ibig sabihin, hindi mararanasan ng kamatayan mula dito sa lupa, bigla-bigla na lang aangat patungo doon sa langit, patungo sa piling ni Kristo. Ito nga ang sinasabi sa 1 Thessalonians chapter 4 verse 16 to 17. Ang mga namatay kay Kristo ay bubuhayin muna. Pagkatapos, tayo mga nabubuhay pa ay aagawin kasama nila sa mga ulap upang salubungin ng Panginoon sa hangin. Ang salitang aagawin dito ay harpaso, doon po sa Greek. Yan po yung pinagmula ng salitang rapture, yung pagkuha o yung pag-agaw. So ganyan po yung nangyari kina Enoch at Elijah. Inagaw o kinuha sila ng Diyos at hindi po nila naranasan yung kamatayan. So makikita po natin yung connection ni Enoch sa rapture. Si Enoch, na-rapture siya bago ang baha. At ganoon din po si Elijah. Bago maranasan yung paghuhukom sa Israel, kinuha na po siya ng Diyos. Ganon din po yung iglesia o tayong mga mananampalataya ng Panginoong Sokristo. Mararapture po tayo bago ang tribulation. So mga kapatid, tayong mga mananampalataya, yan po yung pag-asa para sa ating lahat. Hindi na po natin mararanasan yung paghuhukom ng Diyos dito sa mundo. Hindi na po natin mararanasan yung matinding kapighatian o yung tribulation dito sa mundo. Bago pa mangyari yan, kukunin na po tayo ng Diyos. Ililigtas na po tayo at iiwas tayo ng Diyos sa kapahamakan. So mga kapatid, sa totoo lang, sa buong kasaysayan ng Biblia, 3 lang ang hindi nakaranas ng ordinaryong kamatayan. Yun nga po, si Enoch dahil kinuha siya ng Diyos. Si Elijah naman, umakyat siya sa langit. Si Jesus, namatay siya pero muling nabuhay at umakyat sa langit sa sariling kapangyarihan. So kung gusto po nating maranasan yung rapture, kung gusto po nating hindi na maranasan yung kamatayan, ang pinakasusi lamang po dito mga kapatid, base doon kina Enoch at Elijah, ay yung pananampalataya. Yan po yung magdadala sa atin sa langit. Yan po yung magiging dahilan para tayo ay marapture. Si Enoch po ay lumakad sa pananampalataya. Si Elijah naman ay lumaban para sa katotohanan. Kung nakita po natin, ganun ang ginawa nila sa Diyos, dapat ganun din po tayo. Tayo po ay tinawag na mamuhay ng may kabanalan at pananampalataya.
Kasi mga kapatid, meron tayong pag-asa at alam natin na babalik ang ating Panginoong Kristo. Darating ang araw na maririnig ang trumpeta mula doon sa langit. At tulad po nila Enoch at Elijah, tayo'y aagawin upang makasama na yung ating Panginoong Kristo magpakailanman. Yan po ay sa pamamagitan ng rapture. Kaya habang may panahon, lumakad ka nakasama ng Diyos, manampalataya ka sa Kanya at sumunod ka sa kalooban niya. Dahil baka bukas hindi mo alam, ikaw na ang susunod na Enoch o Elijah.